Isang respetadong propesor ng batas ang pinaslang sa driveway niya. Ilang taon nang lumipas, sinabi ng mga taga-usig na susi sa kaso ang isang babaeng hindi naman ang bumaril. Noong 2014, ang akusado ay may mayamang nobyo na nagngangalang Charlie Adelson. May malaking problema ang pamilya ni Charlie Adelson at yun ay si Dan Markel. Nadiskubre ng mga investigador ang komplikadong ugnayan at lihim na bayad na nadulot ang nakamamatay na sabuatan habang tinutunton nila ang daloy ng pera. Ang Prius ay nagturo kay Rivera, si Rivera ay nagturo kay Garcia, at ang alitan ay nagturo sa mga Adelson, at parehong landas ay nagtatapos kay Catherine Ivanova. Hindi dumating ang inaasahang hatol ng marami. Bilang akusado si Magfanova, idinedeklara pong mistrial ang kaso nito. Ang unang hurado ay hindi nagkaisa, ang pangalawa ang nagtakda ng kanyang kapalaran, at hindi nagtagal, tumutulong na siya sa pagbuo ng kaso laban sa mga taong pinaniniwalaan ng mga taga-usig na siyang tunay na utak ng krimen. At noong nagbigay ka ng testimonya, nagsabi ka ba ng totoo sa harap ng hurado? Hindi, ma'am. Hindi po ako. At bakit ngayon ka may ibang kwento? Sa tingin ko, kailangan nang lumabas ang katotohanan at ang mga responsable ay kailangang maaresto. Maligayang pagdating sa episode na ito ng Female Criminals. Ako, si Elizabeth Milner. Miami, Florida. Kilalanin ang kriminal na ngayong linggo, si Catherine McBain, ipinanganak noong Desyembre, 1984 at tubong Pilipinas. Lumipat sila ng pamilya niya sa Miami, Florida. Nung huling mga taon ng pagiging teenager ni Catherine, ipinakilala siya ng kaibigan sa isang lalaking si Sigfredo Garcia. Para may kasama lang kami isang araw, yawan ko, hindi ko na maalala. Ang tagal na nun, bata pa ako nun. Magkakilala ba kayo nung high school? Hindi, pagkatapos ng high school. Makalipas ang ilang panahon, nagsimulang mag-date sina Catherine at Sigfredo at kalaunan ay nagsama na sila sa iisang bahay. Noong 2007, nagkaroon sila ng kanilang unang anak, isang batang lalaki. Pagkalipas ng 5 taon, nagkaanak ulit sina Sigfredo at Catherine ng babae, pero hindi sila legal na nagpakasal kahit tinatawag nilang mag-asawa ang isa't isa paminsan-minsan. Magulo ang relasyon nila, may paratang ng pagtataksil at umano'y paggamit ng droga ni Sigfredo. May particular bang insidente na nangyari kaya kayo naghiwalay? Naniniwala ako na oo. Oo, may isang tawag sa telepono na parang aksidenteng natawagan niya ako. Parang narinig ko siyang may sinasabi tungkol sa isang bagay sa kaibigan niya. Tungkol sa isang babae siguro at ako, tapos na ako noon. Totoo na ba talaga ang hiwalayan na to? Oo, sa panahong iyon, oo. Pinangka bang makipagbalikan sa'yo ni Ginoong Garcia? Paano mo nagawa yon? Ibig ko sabihin matagal na kaming magkasama, kaya alam mo na parang sinasabi niya ang tamang mga bagay at sinusubukan naming ayusin ulit. Pagsapit ng huling 2013, tapos na ang relasyon ni na Catherine at Sigfredo. Anya, ngayon ay tuluyan na talaga. Nagkaroon ng bagong karelasyon si Katerina, isang gwapong periodontist na ang pangalan ay Charlie Adelson. Sa South Florida, kilala si Charlie Adelson sa kanilang lugar bilang isang playboy. Lumaki si Charlie Adelson sa mayamang pamilya sa Coral Springs, Florida. Ang ama niyang si Harvey ay dentista, habang ang ina niyang si Donna ay dating guro at part-time sa klinika ng asawa. May dalawang kapatid si Charlie, Rob Adelson at Wendy Adelson. Lahat ng anak ng Adelson ay naging matagumpay sa kanilang sariling paraan. Si Rob Adelson ay doktor at si Wendy Adelson ay abogada. Tungkol naman kay Charlie, sinundan niya ang yapak ng kanyang ama, naging dentista at kalaunan ay pinamahalaan ng Adelson Institute mula sa kanyang ama. Ang pangalan ko ay Dr. Charlie Adelson at ako ay isang periodontist na may-ari at katuwang ng aking ama, si Dr. Harvey Adelson, na isang cosmetic dentist. Ang gusto ko sa ginagawa ko ay ang kakayahan kong maibalik ang ngiti ng mga tao at mabago ang paraan ng kanilang pagnguya. Mabago ang kanilang pamumuhay at mapataas ang kanilang tiwala sa sarili at kung paano nila tinitingnan ang kanilang sarili araw-araw. Pero sa Sophia Dental sa South Beach, Florida talaga nagkakilala sina Catherine at Charlie. Saya ba ay empleyado ng Softy Dental o parang subcontractor lang siya? A. Subcontractor, espesyalista siya. Paano kayo nagsimulang mag-usap sa labas ng trabaho? Sa tingin ko, nagtatanong siya sa ilang mga babae kung ako ba ay single. Tapos, kinuha niya ang numero ko. Sa tingin ko, nilagay niya ang numero niya sa cellphone ko. Unang naging kaswal ang relasyon ni na Catherine at Charlie, pero kalaunan ipinakilala siya sa pamilya.
Simula kay Wendy sa hapunan at sumunod ay masayang araw sa tabing dagat. Hindi kailanman tinawag ni Catherine at Charlie ang isa't isa na boyfriend o girlfriend o ginawang opisyal ang kanilang relasyon. Inamin ni Catherine sa korte na may relasyon pa rin siya kay Sigfredo Garcia, ama ng kanyang mga anak, kahit nakikipag-date siya kay Charlie Adelson. Noong tag-init 2014 lumamig ang relasyon ni Catherine at Charlie, pero nanatili silang magkaibigan. Ayon sa ulat, hinihikayat ni Charlie si Catherine na balikan si Sigfredo, ngunit hindi ito ikinatuwa ni Sigfredo at ayaw niyang mag-ausap pa rin sila kahit magkaibigan lang. Ayon sa kaibigan ni Catherine na si Indra Velasquez Mascaro, muntik nang magkasuntukan sina Sigfredo at Charlie noong Hulyo ng 2014. At biglang dumating si Sigfredo, hinarangan siya, bumaba ng kotse at sinimulang sigawan sila. Hindi talaga sinabi sa'yo ni Katie para marinig niya kung ano ang pinag-uusapan. Hindi. Sige. At tulad ng sinabi mo, si Charles ay nagawa niyang umiwas at matalayo. Tama iyon. Sige. Sa parehong buwan, isang pagpatay, 500 milya ang layo ang yayanig sa pamilya Adelson magpakailanman. Noong Hulyo 18, 2014, pinaril sa ulo si Dan Markel, dating asawa ng kapatid ni Charles na si Wendy, sa driveway niya sa Tallahassee, Florida. Sige, sabihin mo sa akin ng eksakto kung anong nangyari. Narinig namin siya sa itaas at bukas ang pintuan ng garahe. Akala ko paalis ng lalaki, kaya bumalik ako sa bahay. Pero hindi pala siya umalis. At bumalik ako at basag ang bintana sa gilid ng driver. Bugbog siya at hindi makasagot. Nasa loob siya. Hindi ko alam kung may nagtangkang barilin siya o kung siya mismo ang bumaril sa sarili niya o ano. Hindi ko alam. Kailangan niya ng ambulansya agad. Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Basag yung bintana sa gilid ng driver at may dugo siya sa buong ulo niya. Di siya sumasagot. Sa palagay ko, kailangan ninyo magmadali. Si Dan Markel ay dinala agad sa ospital sa Tallahassee, ngunit namatay siya kinabukasan dahil sa mga pinsala. Agad ginawa ang investigasyon ng pagpatay ang kaso. Sino ang gustong pumatay sa isang propesor ng batas sa Florida State University? Noon pinatay siya, matagal lang hiwalay sina Dan Markel at Wendy Adelson matapos ang mabigat na diborsyo at kustodya sa dalawang anak. Ininterview ng mga detektib si Wendy Adelson matapos ang pamamaril para malaman kung may kaugnayan ang magulong diborsyo nila ni Dan sa insidente. Binaural si Daniel, okay? Kailangan nating alamin kung bakit at sino ang may gawa nito. Matutulungan mo ba kami dyan? Susubukan po. Ang gusto kong gawin na yon ay subukang pabilisin ang mga bagay. Okay? Kailangan ko ng pahintulot mo para kunin ang cellphone mo at i-download lahat ng impormasyon. May problema ka ba rito? Wala. Sige. At pagkatapos ay gagawa tayo ng paraan para makuha mo ang mga bata o kami ang kukuha sa kanila. Okay? Dahil nasa daycare ang mga bata, di ba? Oo. At kakailanganin ka ng mga bata bilang kanilang ina. Oo. Hindi ako tinrato ng maayos ni Danny. At natatakot ako na baka may gumawa nito. Hindi dahil galit sila kay Danny, kundi dahil inakala nilang makakabuti ito kahit paano. Sinasabi mo ba na iniisip mong baka isa sa mga kaibigan mo ang gumawa ng ganito? Pakiusap, hindi ko alam. Kaya nga nandito ka at kaya tayo nag-uusap. Hihilingin mo ba sa isang tao na gawin ng ganitong bagay? Hindi kailanman, kahit sa 1,000,000 taon. Sige. Sa tingin mo ba may gagawa ng ganito para sa kapakanan mo nang hindi ka tinatanong? Hindi. Anong mabuting may dudulot nito? Ibig kong sabihin, yung kapatid ko lalaki, siya, ang pangalan niya Charlie. Yung talagang malapit ako sa kanya. Mahilig siyang magbiro ng hindi maganda. At biro lang yung ginawa niya. Siya ang bumili ng TV para sa akin kaninang umaga na nasira. Tapos, kinakausap ko siya kung may sense ba na ipaayos yung TV or kung dapat na lang akong bumili ng bago. At palagi niyang biro na alam niyo masama ang trato sa akin ni Daddy. At palagi niyang ginagawang biro yon. Sabi niya, nag-isip akong kumuha ng Hitman, pero mas mura raw bilhan ka ng TV, kaya yun na lang ginawa ko. Ibig ko sabihin, hindi naman niya gagawin yon. Siyang kuya ko at inaalagaan niya na ako mula bata pa ako. Pero hindi niya gagawin yon. At sinabi ko yon sa repair guy kaninang umaga. Sa 5 oras ng interogasyon kay Wendy, ilang ulit niyang sinabi na ayaw ng pamilya niya sa dati niyang asawa, lalo na ng kuya niyang si Charlie Adelson. Alam mo, parang ang mga magulang ko, alam mo yun, sobrang galit talaga sila sa kanya. Kahit kasama nila ang mga anak ko, hindi talaga sila nagsasalita ng masama
tungkol sa tatay ng mga bata. Talagang sila. Talagang maingat tungkol doon. Gusto nila siya, pero alam nilang siya ang ama ng mga anak ko. Hindi nila gagawin yun. Hindi nila kailanman gagawin yun. Hindi ko alam kung sino ang magagalit sa kanya Yun ang kailangan ko alamin. para gawin ang ganitong bagay. Yung talagang malapit mong kapatid, marami rin akong kailangang alisin sa listahan kasabay nito. Yung kapatid mong talagang malapit sa'yo na nagbiro tungkol sa TV, ano nga ulit pangalan niya? Zarly. Zarly, nasa Fort Lauderdale siya. Sige, sabihin mo ko ng kotse niya. Parang may 5 siyang kotse. Hello? Nagmaneho siya sa kanto gamit ang hindi markadong sasakyan ng pulis. Medyo kakaiba siyang tao. Sige, tatanungin kita. Kung nalaman mong kakilala mo pala siya, magbabago ba ang isip mo sa kung anong dapat mangyari sa kanya? Tungkol sa kung ano ang dapat mangyari sa taong iyon. Para sa layunin ng pag-uusig. Hindi. Iniisip mo bang may nagtampang pumatay sa dati kong asawa? Dapat sila usigin sa buong bigat ng batas. Kahit sino pa man sila. Ibig kong sabihin, iba sana kung iniisip kong kapatid ko ang may gawa. Pero hindi ko iniisip na pamilya ko ang may kagagawan. Kung sino man sa labas ng mismong pamilya ko, mahirap yun. Pero hindi ko talaga iniisip na mismong pamilya ko ang gumawa nito. Kaya kung ibang tao man, Sige, sa tingin mo pa kaya ni Charlie na gumawa ng ganitong bagay? Hindi. Mag-usap na lang tayo. Pabiro siya. Sige, ayos lang. Basta sa katotohanan, tumatakbo na ang orasan. Ayos lang, kailangan nating tapusin agad ang lahat ng trabaho. Noong 2014, hindi pa inilalantad si Charlie bilang suspect. Hanggang ngayon, hindi pa rin nasasangkot si Wendy Adelson o nasampahan ng kaso sa pagpatay sa dating asawa niya. Balik sa simula ang mga detektib. Ayon kay Catherine Mabano, hindi siya sinabihan ni Charlie Adelson tungkol sa pagpatay sa dating bayaw nito, kaya napatuloy siya sa normal na buhay, maliban sa isang kapansin-pansing pagbabago. Noong taglagas ng 2014, naging mas maranya ang buhay ni Catherine. Nagpunta siya sa Dominican Republic at nagpa-breast enhancement gamit cash. Kalaunan, nagbalikan sina Catherine at Sigfredo Garcia at muling nagsama ang pamilya noong 2015, hindi nila alam na minamanmanan na sila ng mga investigador. At pagsapit ng Mayo 2016, nagbago ang lahat. Noong Mayo 25, 2016, inaresto si Sigfredo Garcia sa isang gasolinahan sa South Florida dahil sa pagdadala ng cocaine at kasong first-degree murder kaugnay ng pagkamatay ni Dan Markel. Bukod kay Sigfredo Garcia, may iba pang inaresto sa kaso ni Dan Markel. Naglabas din ng warrant of arrest para kay Luis Rivera, umano'y leader ng gang na kasalukuyang magsisilbi ng sentensya sa federal na bilangguan sa ibang kaso. Noong Hunyo 2016, kinasuhan ng grand jury sa Leon County sina Sigfredo Garcia at Luis Rivera. Ayon sa indictment at quote, noong obandang ika-8 ng Hulyo, 2014 sa County ng Leon at Estado ng Florida, nalabag sa batas na pinatay ang isang tao, si Daniel Markel, sa pamamagitan ng pamamaril gamit ang baril na aktual niyang hawak. At ang pagpatay ay isinagawa ng may planadong layunin o intensyon na kitilin ang buhay ni Daniel Markel. Nakakagulat ang kanilang pagkakaaresto. Anong koneksyon ang maaaring meron ang isang nahatulang miyembro ng gang at isang lalaki mula sa South Florida kay profesor ng batas ng FSU na si Dan Markel na nakatira ng daan-daang milya ang layo sa Tallahassee? Natuklasan ng mga investigador na ang pagpatay kay Dan Markel ay hindi basta-bastang karahasang nagkataon lang. County ang impormasyong mapagpatayan ng pulisya noong simula hanggang nakakuha sila ng lead mula sa kapitbahay ni Dan Markel na tumawag sa siyam na isang-isang. Ayon sa kapitbahay, may nakita siyang kotse na mapusyaw ang kulay at mukhang Toyota Prius na umaatras mula sa driveway matapos ang pamamaril. Noong Hulyo 23, 2014 araw matapos mapatay si Dan Markel, naglabas ang mga investigador ng surveillance photo ng pinaghihinalaang Toyota Prius na mapusyaw ang kulay. Pagkatapos, natuklasan ng mga detektib ang ebidensya na ang mga lalaking sakay ng Prius ay simandan at minanmanan si Dan Markel bago siya pinatay. Noong Hulyo 2015, iniulat ng pulisa na nakuha nila ang video mula sa city bus na pinaniniwalaan at papakita ng parehong Toyota Prius. Sa video, hindi kita ang driver o plaka ng sasakyan, pero may toll transponder sa windshield. Kinuha ng investigador ang toll records ng mga Toyota Prius na pumasok sa Tallahassee noon panahon ng pagpatay. Itinuro ng toll records ang isang car rental agency sa Miami, Florida. Nakuha ng mga detektib ang kasunduan sa pagrenta ng kotse na nagpapakitang nirenta ito ni Luis Rivera.
Natuntun ng mga investigador si Lewis gamit ang cellphone number na ibinigay niya sa kasunduan. Pero may isa pang numerong nakalagay lang na kapatid sa kasunduan. Sinundan ng mga detektib ang numerong iyon kay Sigfredo Garcia, kababata ni Rivera. Ngunit lalo pang dumami ang tanong nang mahuli sila. Bakit nila gustong mapatay si Dan Markel? Isinapubliko ng korte ang mga dokumentong nag-uugnay kay Sigfredo Garcia sa pamilya ng dating asawa ni Dan, lalo na kay Charlie Adelson. Ayon sa ulat ng ABC News, ang affidavit ng pag-aresto kina Sigfredo Garcia at Luis Rivera ay nagsasabing hindi ra gusto ni Charlie si Markel at hindi sila magkasundo. Ayon sa dokumento, kinuha raw sina Sigfredo at Luis para sa krimen at naminiwala ang pulisya na motibo ng pagpatay ang kagustuhan ng pamilya Arosen na mailipat si Wendy at mga anak nila ni Dan sa South Florida. Bago ang diborsyo ni Wendy at Dan noong 2013, sinubukan ni Dan pigilan ang desisyon ni Wendy na ilipat ang mga anak nila sa South Florida para mapalapit sa pamilya niya. Noong 2016, walang kinasuhang miyembro ng pamilya Adelson sa pagpatay kay Dan Markel dahil kulang ang ebidensya ayon kay Piskal Georgia Kappelman. Naglabas ng magasanib na pahayag ang mga abogado ng mga Adelson na nagsasabing sa isang bahagi, wala ni isa man sa mga Adelson, si Wendy, ang kanyang kapatid na si Charlie, o ang kanilang mga magulang na sina Donna at Harvey ang may kinalaman sa pagpatay kay Dan. Naunawaan namin kung bakit isinailalim ng gobyerno ang pamilya Adelson sa ganitong matinding pagsisiyasat, ngunit wala namang lumitaw na sumusuporta sa katang-isip na ito na sangkot ang mga Adelson. Samantala, parehong nakatagdang humarap sa paglilitis sina Luis Rivera at Sigfredo Garcia noong huling bahagi ng 2016. Ngunit isang nakakagulat na pag-aresto noong taglagas ng parehong taon ang nagpahinto nito. Noong Oktubre 1, 2016, inaresto ang 31 taong gulang na si Catherine McBainwa, kaugnay ng pagpatay kay Dan Markel. Ayon sa investigador, si Catherine ang tahimik na tagapamagitan ng umano'y hitman at pamilya Adelson. Batay sa sinumpaang salaysay para sa probable cause na nakuha ng law and crime, may personal na ugnayan si Catherine McBainwa kay Charlie Adelson, dating bayaw ng biktima. Ayon sa tawag, si McBainwa ay pangunahing kontak ni Charlie. Naniniwala ang mga investigador na kinasangkot ni McBainwa si Sigfredo Garcia, ama ng kanyang 2 anak, at ang kaibigang si Luis Rivera sa pagpatay at binayaran silang lahat para dito. Ayon sa dokumento, matapos tanggihan ang hiling ni Wendy Adelson na ilipat ang mga bata, paulit-ulit siyang pinilit ng inayang si Donna na kumbinsihin si Dan Markel na payagan ang paglipat sa South Florida kasama ang mga anak. Ayon sa dokumento, may impormasyon mula sa dating nobyo ni Wendy na sinabi ni Wendy na nagtatanong si Charlie tungkol sa pagkuha ng hitman nung nakaraang tag-init at sinabing $15,000 ang halaga. Sa panayam sa pulis, sinabi ni Wendy na biro lang iyon ni Charlie. Habang ini-interview, gusto niyang tawagan ng magulang niya tungkol sa pamamaril. Mahina niyang sinabi sa tagapagtanggol ng biktima na galit ang kanyang mga magulang kay Dan Markel at tinawag niya itong magulong sitwasyon. Tinawagan ni Wendy ang ina niyang si Donna Adelson para ipaalam kay Charlie ang pamamaril. Ayon sa affidavit, tinawagan ni Donna si Charlie pero napunta lang sa voicemail. Tumawag si Charlie at nag-usap sila ng 5 minuto at 47 segundo sa telepono. Tinawagan ulit ni Charlie si Donna at nag-usap sila ng 6 na minuto at 31 segundo. Tinawagan niya si Catherine McBain at nag-usap sila sa telepono ng halos 3 minuto. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang tawag kay Catherine dahil naniniwala ang mga investigador na si McBainwell ang nagpadali ng pagpatay sa pag-uugnay niya sa pamilya ng subject at sa mga bumaril. Nang makausap ng mga investigador ang isa sa mga umano'y hitman, agad nilang nakumpirma ang papel ni Catherine sa pagpatay kay Dan Markel. Parang. Mga 3 o 4 na talampakan lang ako sa kotse niya nang bigla itong lumabas. Umiikot siya sa kotse sa kakaiba niyang pagmamaneho. Mamamatay tao sila sa telepono noon. Binaril siya ng 2 beses. Sumakay kami sa kotse at umalis. Sa interview ng police kay Luis Rivera noong Oktubre 2016, hindi lang niya idiniin sina Catherine McBain at Sigfredo Garcia, kundi binanggit din na may kahit isang Adelson na may alam sa plano. Tinanong ko siya sa kotse bago siya sumakay kung anong ginagawa niya sa taas. Pumunta siya dito para tingnan kung ayos lang ang mga bata. Sabi ko, pare, sigurado may iba pa siyang dahilan. Ano ba talaga ang ginagawa ng babaeng to dito at alam pa niyang nandito tayo? Alam niyang nandito ka, bakit siya nasa taas? Kaya nung tumawag siya, tinawagan niya si Katie.
Uy, ano meron? Pakita ko yung babae. Pinitiyak lang niya na ayos lahat. Anong oras ulit siya aalis bukas doon? Sa flight ba o iba pa? Yun lang. Kaya kailangan natin gawin to bukas. Oo, kasi aalis na siya. Pumunta siya para makita ang mga bata. Pero nakita ko siyang nanghihina. Sabi ko, sige na. Kaya nga, nagmamanino kami pabalik sa hotel. Nakaupo lang ako. Nakaupo ako sa hotel, tapos tinanong niya kung ayos lang ako. Curious lang ako kung anong ginagawa ng babaeng to dito sa taas. Huwebes, nadaanan mo siyang naglalakad kasama ang mga bata. Tinanong mo siya, sabi niya, yan si Wendy. Tinitiyak lang niya na gagawin natin ito kung ano man. Gusto lang niyang makasiguro na nandun kami. Akala niya nagsisinungaling kami at nagsisinungaling din siya. At sinabi mo dati na tinatawagan niya si Kate. Tinawagan niya si Katie. Isipin mo, bumaba sila. Itinapon na namin ang baril. Tapos tinawagan niya siya at sinabi, tapos na ang lahat. Dalhin mo ang pera ko, papunta na ako. Pabalik namin sa bahay, tinawagan niya siya, oo, kailangan namin ng pera. Sabi niya, huwag kang mag-alala, ibibigay ko yan bukas na umaga. Naririnig ko ito. Alam ko, gusto ko nang bumalik. Paalis ka ng Tallahassee. Si Markel ay binaril. Paalis ka ng Tallahassee. Sige, at pagkatapos, sinasabi mo ba na itinapon mo ang baril bago siya tumawag sa telepono sa unang pagkakataon dahil ang mahalaga ay tumawag siya sa kanya at sinabi? O tumawag siya at sinabi niyang tapos na ang lahat. Sa tingin ko, bago o pagkatapos namin nahanap ang baril, siguradong tumawag siya at sinabi, uy, tapos na. Narinig mo ba siya sa kabilang linya? O, Naririnig ko siya. Sabi niya, sige, alam ko, ayos lang. sige, alam ko na. O, Parang, uy, paano niya alam? Parang, alam mo yon, paano niya malalaman kung tapos na siya? Pero boses ni Katie yun. O, Boses ni Katie yan, sigurado ako. Hindi niya pwedeng tawagan si Wendy at hindi ko alam boses niya. Pero, kilala ko boses ni Katie. Tandaan, noong 2016, walang naaresto o kinasuhan sa pamilya Adelson tungkol sa pagkamatay ni Dan Markel. Ilang araw matapos maaresto si Catherine, umamin si Luis Rivera sa pagpatay sa propesor ng batas ng FSU. Noong Oktubre 2016, nagsilbi si Luis Rivera ng 12 taon sa federal na kulungan dahil sa kasong hindi konektado rito. Dahil sa kasunduang ito, hindi siya naparusahan ng kamatayan o habang buhay na kulong. Si Luis Rivera ay nadagdagan lang ng 7 taon ang sentensya sa pagpatay kay Dan Markel. Sa plea agreement, obligado siyang makipantulungan sa mga autoridad, kabilang ang pagtestigo laban kina Catherine at Sigfredo. Oktubre 2015 taon matapos mapatay si Dan Markel, nilitis sina Catherine McBanwa at Sigfredo Garcia. Kahit walang Adelson na nililitis na yon, sentro pa rin ng kaso ng prosecution ang pangalan ng Adelson. Kinokolekta ng otoridad ang surveillance images at impormasyon tungkol sa mga suspect at sasakyan na sangkot sa pagpatay. Habang ginagawa nila iyon, sabay nilang sinusubukang alamin ang buhay ni Dan Markel. Sino ang malapit sa kanya at posibleng may motibo para siya ay mapatay. Nakipagkita ang mga autoridad kay Wendy Adelson, ang dating asawa ni Markel, kung saan nalaman nila na sangkot siya sa isang napakainit na diborsyo at patuloy na kaso laban kay Ginoong Markel tungkol sa pagpapatupad ng kasunduan sa diborsyo. Lalo na ang kustodya ng 2 nilang anak na lalaki. Batay sa mga dokumento ng diborsyo, sinubukan ni Wendy Adelson lumipat sa South Florida. Lumipat na talaga siya sa South Florida kasama ang mga bata at inutusan siya ng korte noong Hunyo 20, 2013 na kailangan niyang bumalik sa Tallahassee. Hindi siya pinayagang umalis kasama ang mga anak ni Ginoong Markel. Ang diborsyo sa pagitan na Wendy at Dan Markel ay naging pinal noong Hulyo 31, 2013. Pero gaya ng nabanggit ko, nagpatuloy ang kaso dahil parehong panig ay nagsumite ng mga dokumento pabalik-balik, kaugnay ng umanay paglabag sa kasunduan ng diborsyo tungkol sa kustodya ng mga bata. At particular, isa sa mga huling dokumentong isinampa bago ang pagpatay kay Dan Markel ay may kaugnayan sa ina ni Wendy Adelson, ang kanyang biyenan, si Donna Adelson. At sa dokumentong ito, inakusahan niya na ang lola ng mga bata, si Donna Adelson, ay sinisiraan siya sa mga bata. At humihiling siya sa korte na ipagbawal kay Donna Adelson na makasama ang kanyang mga anak na mga apo niya nang walang bantay.
Walang naging desisyon sa mosyong yon dahil napatay si Dan Markel bago ang pagdinig. Na-interview si Wendy Adelson, gaya ng nabanggit ko, at sasabihin niya na sana ay walang gumawa nito para sa kanya. Sasabihin niya na ang kanyang kapatid na si Charlie Adelson, na nakatira rin sa South Florida sa kaparehong lugar ng kanilang inang si Donna Adelson at amang si Harvey Adelson. Sasabihin niya na si Charlie, ayon sa kanya, ay nag-isip na kumuha ng hitman, pero napagdesisyonan na mas mura na lang na bilhan siya ng TV bilang regalo sa diborsyo. At ano ang alibi niya para sa pagpatay? Nasaan siya nang pinatay si Dan Markel? May saksi siya na naroon sa bahay niya, isang repairman na nag-aayos ng mismong TV na iyon. Ayon sa teorya ng prosekusyon, si Catherine ang humingi ng tulong kay Sigfredo na pagkatapos ay humingi naman ng tulong kay Luis Rivera. Sabi ng prosekusyon, wala si Catherine sa Tallahassee noong pinatay si Dan Markel, pero siya at ang hitman ay kumita pa rin dahil sa kanilang papel. Kaya noong Hulyo 18, 2014, sinundan ni Rivera at Garcia si Professor Markel papunta sa daycare kung saan niya inihatid ang kanyang mga anak bandang 8:50 ng umaga. Pagkatapos, pumunta sila sa gym at naghintay sa parking lot habang nag-ehersisyo si Ginoong Markel. Pagkatapos, pumunta sila sa bahay niya at ipinarada ni Rivera ang Prius malapit sa bumper ng sasakyan ni Ginoong Markel sa driveway. Maririnig ninyo na bumaba si Garcia at nilapitan si Markel, dala ang revolver na binili ni Luis Rivera sa illegal na bentahan at binaril ni Garcia si Ginoong Markel ng 2 beses sa bintana ng driver bago siya muling sumakay sa Prius. Umatras si Rivera sa driveway at bumalik sila sa Miami. Nabanggit ko kanina na parehong naka-off ang mga telepono ng 2 lalaki at nang buksan nila muli ang kanilang mga telepono, ang pinakaunang tawag na ginawa ng alinman sa kanila pagkatapos ng pagpatay ay ang tawag ni Ginoong Garcia kay Catherine Macbanawa. At ano ang sinabi niya? Sabi niya, tapos na ang trabaho. At ano ang sagot niya? Sabi niya, alam ko. May maikling pag-uusap tungkol sa kung kailan nila makukuha ang kanilang pera. Sabi ni Catherine Macbanawa, huwag kang mag-alala sa pera. Ako ang kukuha ng pera. Makukuha mo ito bukas. Kinabukasan, nasa Barberia si Rivera nang kausapin niya si Catherine Macbanawa. Sinabi niyang nakuha na niya ang pera at hinahanap si Garcia para bayaran, pero hindi niya ito nakita. Alam ni Rivera kung saan matatagpuan si Garcia sa bahay ng isa pang dalaga. Matagumpay na nahanap ni Rivera si Garcia at nagpunta sila sa bahay ni Rivera kung saan natanggap ni Rivera ang kanyang bayad. Kaya naroon sina Rivera, Garcia at Macbanawa. Nakuha ni Rivera ang kanyang pera, $35,000 naka-staple sa mga bungkos na tig $1,000 bawat isa. Nagbigay si Garcia ng dagdag na pera kay Rivera kinagabihan ng kanilang pagdiriwang. Dahil sabay nilitis ang dating magkasintahan, nagbigay ng pambungad na pahayag ang bawat abogado sa hurado. Ilang beses binanggit ng abogado ni Catherine Macbanawa ang pamilya Adelson at iginiit na inosente ang kanyang kliyente. Gusto nilang paniwalaan ninyo na binayaran si Catherine Macbanawa ng cash para sa isang pagpatay at pagkatapos ay pumasok siya sa bangko para ideposito ito, ang lugar kung saan hindi ito kailanman mahahanap. Nagpasya siyang pumasok sa bangkong may mga video camera at record. Iyon daw ang planong itago ang pera sa bangko. Ngayon, ipapakita sa inyo ng ebidensya na walang ebidensya ng pag-withdraw mula sa mga account ng mga Adelson, wala ni isa. At walang ebidensya ng cash deposit sa account ni na Sigfredo Garcia at Luis Rivera. At bakit ganon? Naalala mo ba sinabi ni Ms. Kaplan kahapon sa voir dire? Hindi nag-iiwan ng DNA o fingerprint ang mga kriminal. Naalala mo bang sinabi niya yon? Gusto nilang maniwala kang kasali si Catherine sa planong ito, pero siya lang ang may bakas ng mga cash deposit sa kanyang account sa bangko. Nandito siya na yon, inaakusahan ng krimeng hindi niya ginawa at walang direktang ebidensya laban sa kanya. Kaya sa puntong ito, umuusad na ang mga kaso. Nakatagda na ang paglilitis para sa kaso ni Sigfredo. Nakatagda na rin ang paglilitis para sa kaso ni Luis. Gusto nilang maibalik ang Adelson.
Iginit ng abogado ni Sigfredo Garcia na hindi dapat pagkatiwalaan si Luis Rivera ng hurado. Ang gobyerno ay kumampi kay Luis Rivera. Iyan ang kaso na ito. Sige ba? Magkakaroon ng mga spekulasyon at karagdagang teorya kung bakit gustong saktan ng mga Adelson si Dan Markel. Iyan ay karagdagang kaso. Ang kaso nito, ang kaso ni Sigfredo ay nakabatay kay Luis Rivera. At sasabihin ko sa iyo kung bakit. Dahil ang tanging tao na makakapaglagay kay Sigfredo Garcia sa pinangyarihan. Ang tanging tao na makakapagsabi sa iyo na bumaba si Sigfredo Garcia sa sasakyan at di umano'y binaril si Dan Markel ay sino? Siya ang lalaking nakuha ng 7 taon. Yung lalaki nakakuha ng pinakamagandang kasunduan sa buong buhay niya. Ipinapakita ng ebidensya na ang kliyente ko ay may mga anak kay Bibi Macbanwa. Mahal niya siya. Siya ang girlfriend niya. Siya ang asawa niya. Pero dumadaan sila sa mahirap na pagsubok. At alam mo ba kung sino ang kadate niya? Nakikipag-date siya kay Charlie Adelson. Gusto nilang paniwalaan mo at ipapakita ng ebidensya mula mismo sa mga saksi ng gobyerno na si Sigfredo Garcia ay in love kay Katie at hindi siya masaya. Ni kaunti na itong dental playboy na nagmamaneho ng Ferrari, magandang buhok, malalaki ang mga kalamnan at mahabang pitaka ay kasama ang kanyang misis. Gusto nilang paniwalaan mo na itong lalaking nabigo ang puso ay nagdesisyon. Alam mo ko ano? Tutulungan ko na lang yung lalaking kasama ng asawa ko. Isa sa pamunahing saksi ng prosecution ay si Luis Rivera. Ano ang ginagawa ni Ginong Markel na malapitan mo siya sa likod? Nasa telepono siya. Sige. Nasa upuan pa rin siya ng driver ng sasakyan niya? Opo, Mayor. Anong nangyari pagdating mo sa kanyang driveway? Pagkaparada ko pa lang, syempre, bumaba na siya agad. Lumabas siya ng kotse at umikot. Hindi umikot, dumiretso sa harap ng kotse. Diretso sa likod ng kotse niya at harap ng kotse ko. Lumapit sa tabi ng driver at binaril ito. Ikaw ba ang bumaril kay Ginong Markel? Opo, Mayor. Ilang beses? 2 beses. Talaga bang nakita mong binaril ni Ginong Garcia si Ginong Marco? Siyempre. Naalala mo ba ang usapan kung saan narinig mong sinasabi ni Binibining Macbanawa kay Ginoong Garcia, siguraduhin mong tama ang lahat ng gagawin mo at kapag tapos ka na, tawagan mo ako? Oo. Kailan iyon? Iyon ang pangalawang biyahe ng sinusubukan namin. Patayan ng lalaki. Kasali ka ba sa sabwatan na ito para maganap ang pagpatay kay Ginong? Markel, hindi, ikaw. Wala kang kinalaman dito? Ibig ko sabihin, sinabi niya sa akin na pumunta. Pero kung sinasabi niya na inupahan ako, hindi. Binayaran ka naman, di ba? Oo, galing kay Garcia. Sige, si Garcia ang kumuha sa'yo para pumatay, tama? Opo, Mayor. At sino naman ang kumuha sa kanya? Ang pamilya Addison. Pamanin? Ang pamilya ni Wendy. Pamilya ba ni Wendy ang kumuha sa kanya? Oo. Sige, at paano konektado ang pamilya ni Wendy kay Sigfredo Garcia? Dahil si Katie ay nakikipag-date sa dentista. Ang dentistang tinutukoy ni Luis Rivera ay si Charlie Adelson. Hindi tinawag si Charlie na magpatotoo sa paglilitis ni Catherine at Sigfredo noong 2011. Ngunit marami ang gustong marinig ang testimonya ng kapatid niyang si Wendy Adelson. At sinabi mo ba kung paano mo nakilala si Ginang Ay? Karelasyon niya ang kapatid kong lalaki. Ayon sa taga-usig, si Wendy Adelson ay tumetestigo dahil may kasunduan ng immunidad. Kahit bawal gamiting laban sa kanya ang testimonya niya, ayon sa kasunduan, maaari pa rin siyang kasuhan ng estado sa ibang panahon. Alam mo ba kung may safe sa bahay ng magulang mo na may bungkus ng pera? Hindi ko alam ang tungkol sa safe na may mga bungkus ng pera. So, wala kang bungkus ng pera sa safe ng mga magulang mo na pag-aari ni Wendy? Wala. Sig. Nagustuhan ba ni Charlie Adelson si Dan Markel? Muli, tinutukoy ko ang panahon bago siya namatay. Ibig ko sabihin, tingin ko siya rin. Nakikinig siya kapag ikinukwento ko ang mga inis ko noon tungkol sa diborsyo. Kaya kahit gusto niya o hindi, sinuportahan niya ako. Okay, pero hindi niya kailanman ipinakita na hindi niya gusto. Hindi. Nabanggit ba niya ang pagkuha ng hitman para patayin ang asawa mo? Totoo, sabi-sabi lang. Tinanggihan. Hindi.
Nagbiro ba siya na naghanap siya ng hitman, pero mas mura na lang na bilhan ka ng TV bilang regalo sa diborsyo? Oo, nagbiro siya ng ganon. Sino ang nag-ayos ng papapagawa ng TV na yon? Ako ang gumawa. Hindi ba ang nanay mo ang nag-ayos ng mga iyon? Mga ayos? Sa tingin ko, hindi. Sinabi ba ni Charlie na naisip niya lahat ng paraan para ayusin ang problema at ang problema ay si Dan Markel? Objection, sis. Kagalang dalang ng hukom, may nakabindi lang po akong pagtutol para hindi ko na ito inuulit. Mag-isip ka. Paalam. Sinabi ba niya yun kahit kailan? Hindi. Pagkatapos ng pagpatay kay Ginong Markel, dinala ka ba ni Charlie Adelson sa isang celebratory dinner? Hindi. Naalala mo ba ang hapunan pagkatapos mamatay si Ginong Markel kung saan kasama mo si Ginong Charlie Adelson at nagsuka ka? Oo, naalala ko ang hapon ng yon. Paumanhin po? Sige lang, naistorbo kita. Pagkatapos mamatay si Danny, natakot ako na baka balikan ako o ang mga anak ko at saktan din kami. May alam ka ba o bahagi ka ng planong patayin si Dan Markel? Hindi. May alam ka ba kung may ibang taong sangkot sa plano na patayin ng iyong asawa? Wala. Paglipat ng kaso sa depensa, tumanggi si Sigfredo Garcia tumestigo para sa sarili, habang si Catherine ay nagpasya namang tumestigo. May kinalaman ka ba sa pagpatay kay Dan Markel? Hindi po, ma'am. Pinagawa mo ba kay Mr. Garcia, ama ng iyong mga anak, ang pagpatay para kay Mr. Charlie Adelson? Hindi po, ma'am. Ngayon, gusto kong ituon ang iyong pansyin sa ika-18 ng Hulyo, 2014. Alam mo na ngayong mahalaga ang araw na iyon sa kaso. Opo, ma'am. Ngayon mo nalaman na iyon ang araw na pinatay si Dan Markel. Opo, ma'am. Sige. Sinabi ba sa iyo ni Ginoong Garcia na aalis siya ng bayan? Hindi po, ma'am. Naalala mo ba na sinabi sa iyo ni Ginoong Garcia, pupunta ako sa Hilaga, pupunta ako sa Tallahassee? Hindi po, ma'am. Naalala mo bang nabanggit ang Tallahassee? Opo, ma'am. Sige. Maliban, sa 3 taon mo rito, nakapunta ka na ba dati sa Tallahassee? Hindi pa po, ma'am. Ito ang unang beses mong nandito. Unang beses. Kung tatanungin kita ngayon kung ano ang ginagawa mo noong Hulyo 18, 2014, masasabi mo ba sa akin? Hindi. Ma'am. Naalala mo bang nag-usap kayo ni Charlie Adelson? Tungkol sa bayaw niya na naaksidente. Familiar ba sa'yo yon? Pamilya pakinggan. Oh, sige. So naalala mo na nabanggit niya ang bayaw niya o dating bayaw niya? Sa tingin ko, oo. Sa abot ng natatandaan mo at ayokong pilitin kang magsabi ng hindi mo talaga sinabi, subukan mong ilarawan sa amin kung ano ang sinabi niya sa'yo tungkol sa dating bayaw niya na nasangkot sa isang aksidente. Yun lang naman yun, parang ang natatandaan ko, Sinusubukan kong alalahanin. May araw na tumawag siya at sinabi niyang nasangkot sa aksidente ang bayaw niya. Hindi ko alam kung anong uri ng aksidente. Sige, natatandaan mo ba kung aksidente sa sasakyan? Parang pamilyar ba yon o hindi mo lang talaga alam? Hindi ko alam. Sige. Sinabi ba niyang nabaril ng 2 beses ang bayaw niya? Hindi. Ma'am. Sige, hindi niya nabanggit na pinatay siya. Hindi po, ma'am. Maalala mo kaya kung sinabi niya sa'yo? Maalala ko po yun, ma'am. May taon ng ebidensya ang prosekusyon laban kay Catherine, kabilang ang pinakamalaking ebidensya, ang bump. Ang bump ay operasyon ng mga alagad ng batas kung saan ang undercover na ahente ay nakikipagtagpo at nakikipag-ugnayan sa iniimbestigahang tao habang nakawire. Sa kasong ito, nakunwaring miyembro ng Lion King Gang ang undercover agent. Hindi lumapit ang UC kay Caterina McBanua, kundi kay Donna Adelson. Sabi ng FBI agent, matapos ang bump, tumawag si Donna kay Charlie na tumawag din kay Caterina. Ang nanay ko, ang bata. Bahagi lang ng kwento ang alam ko. And I'm gonna go down there and talk to her tomorrow to find out what's going on. Sige. Ayaw niya magdetalye. Pero sinabi niya na may lumapit sa kanya sa kalye, tinawag siya sa pangalan niya, at inabotan siya ng sobre na may laman. Ooh. At yung tao ay ayaw talaga niya magdetalye. At ako, hindi ko alam kung ano ang tinutukoy nito. May kinalaman sa anak niya, may kinalaman sa ex-girlfriend ng anak niya,
At yung taong nagtatanong kay Mama tungkol sa isang tao. Here, they were making reference to my ex-girlfriend, the kind of no clue what that's about. Ooh. At yun, sinasabi nila na kailangan silang bayaran ng pera. Ilalanin mo muna siya dahil ang susunod na tawag ay galing sa FBI. Sinasabi ko sa iyo, mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, pag nahuli nila ang tao, marami silang tatanungin tungkol kay Katie. Napag-usapan na natin to. Hindi na talaga ito biro. Kasi kung may nanghaharas sa inyo, kung may Nanghaharas sa kahit sino sa mga kaibigan ninyo, tapos tatalian ninyo sila. Sige, Katie, pag-isipan mong mabuti. Alamin mo lang kalagaan kung sino siya. Yun lang hiling ko. Ang tama mo, mali ang binigay mong numero, kunin mo ang tama ng nanay kasi tatawagan ko siya. Okay. At puting ina, hindi ka nga ang bola, ang tanda-tanda mo na, puting ina mo, coach, whatever mo. Dalis na dalis ako. Parang, puto ina, pupunta na ako sa mga pulis ngayon. Isang maikling sulyap ito sa isa sa maraming wiretap ng FBI sa teleponyo ni Catherine at Charlie Adelson. Sa paglilitis kay Catherine noong 2019, unang beses siyang natanong tungkol sa mga recording. Kaya gusto kong balikan ang ilang bagay tungkol sa tinatawag nating lahat na bump, okay? Kaya babanggitin ko ang tawag na 1,300 at 72 na nangyari noong Abril 11, 2016. Okay? Tila ito ang unang tawag sa iyo. Mula kay Ginoong Adelson. Sige. Sige, ito ang unang beses na sinabi niya sa iyo na may lumapit sa kanyang ina sa kalsada. Sige. Sige, naalala mo yon, di ba? Ooh. Narinig mo ba ang sarili mo sa recording? Nang sinabi mo ano? Pwede mo bang ilarawan sa hurado ang nararamdaman mo at bakit mo siya sinagot ng ganoon? Oo, nalito lang talaga ako. May ideya ka ba o alam mo ba kung ano ang nangyayari? Hindi. At sinabi sa iyo ni Ginoong Adelson na may lumapit sa kanyang nanay at binanggit ang tungkol sa isang dating kasintahan. Ma'am, sige. Hindi ba sinabi ni Ginoong Adelson kung bakit siya tumawag sa iyo? Ipinaliwanag ba niya sa akin kung bakit siya tumatawag noong tawag na yon? Parang, Sinabi ba niyang ikaw ang hulingan ex-girlfriend at kaya ka tinatawagan? Ano ang iniisip mo sa puntong ito tungkol sa mga sinasabi ni Charlie, si Charlie Adelson? Meron to bang pag-aalala na may nagsasabi ng pangalan mo? oo, bakit nila binabanggit ang pangalan ko? Pero ngayon, di mo pa sure kung ikaw talaga yon. Sinabi niya ex-girlfriend. Sige. Tinanong mo pa siya kung sino nagsabing may mali akong ginawa. Diba? Hindi mo talaga tinawagan ng pulis. Hindi. Ngayon narinig namin sa isang napakahabang tawag sa telepono na parang sobrang frustrated ka. Opo, ma'am. Marami kang masamang sinabi kay Charlie. Bakit ka na-frustrate sa kanila? Nakakahiya talaga yung tawag na yan. Alam mo, hindi ko maalam na kaya ako magsabi ng ganun karaming masasamang salita sa loob ng 23 minuto. Pero, nakakailan ba pakinggan ang sarili mo? May ideya ka ba nung oras na yon na nire-record ka? Hindi. Hihinto ka ba sa paggamit ng telepono kung sangkot ka sa krimen? Siyempre. May info ka bang sangkot si Charlie Adelson dito? May impormasyon ba ako? Ibig kong sabihin base sa lahat na aming nakikita, pero wala akong personal na impormasyon. Sa mga nakita mo, tingin mo ba sangkot si Charlie? Sa tingin mo ba nagsisinungaling sa'yo si Charlie? Nang tanungin ng prosecution, sinabi ni Catherine na nagkataon lang ang dadag na perang natunton ng mga investigador sa kanyang bank account. Hindi mo ba hiniling kay Ginoong Garcia na tulungan siyang mabawi ang mga anak niya sa Tallahassee? Hindi. Ma'am. Hindi mo ba siya inudyok na patayin si Dan Markel? Hindi. Ma'am. Siya ba ang nagbayad ng biyahe ninyo ni Ginoong Garcia papuntang Santo Domingo? Hindi. Para talaga yan sa mga anak ko at sa akin, para bisitahin ang nanay ng asawa ko, ang biyanan kong babae. Si Charlie ba ang nagbayad nito? Opo, ma'am. Siya ba ang nagbayad ng meal service mo? Oo, naalala ko yon. Nagbayad ba siya ng credit card bill mo nung isang beses na hindi mo kayang bayaran ang credit card bill mo? Wala akong maalala na ganun. Binigyan ka ba niya ng pera? Wala akong maalala na ganun.
Totoo bang inalok ka ng malaking halaga para wag kang makipagtulungan laban kay Charlie Adelson? Kung tatanggi ako? Oo, ma'am. Hindi. May nagalok sa'yo ng pera? Hindi. Naalala mo bang sinabi mo sa kahit sino na makakapanatili ka sa bahay matapos kang mapawalang sala at magkakaroon ng tutor ang mga anak mo para maturuan sa bahay? Hindi. Sa huling argumento sa hurado, iginiit ng prosekusyon na sapat ang ebidensya laban kina Caterina at Sigfredo. Lahat ng pahiwatig ay patungo sa iisang lugar. Ang Prius ay naturo kay Rivera. Mula kay Rivera natunton si Garcia at ang alitan ay naturo sa mga Adelson at parehong landas ay nagtatapos kay Caterina Ibanova. Sa huling argumento, sinabi ng depensa ni Caterina na may ibang dapat sisihin, hindi siya. Hindi ko masasabi kung bakit ginawa ni Charles Adelson iyon. Pero may ilang bagay na may saysay. Ayon sa teorya namin, nagkasundo sina Charles Adelson at Sigfredo Garcia. Ngayon, sinasabi ng gobyerno na ito ay sa pamamagitan ni Catherine McBanwa. Tungkol kay Catherine McBanwa ang posisyon namin. Ang bump ang nabigay sa kanya ng ideya. Going tagapamagitan si Catherine. Alamin kung sino siya. Tawagan ang numerong yan. Matapos ang ilang linggong paglilitis, handa ng magdeliberasyon ang hurado. Sa huli, hinatulan nila si Sigfredo Garcia sa kasong first-degree murder. Si Sigfredo Garcia ay hinatulan ng habambuhay na kulong na walang parole, ngunit iba ang naging kapalaran ni Catherine. Hindi nagawa magkaisa ng hurado sa alinman sa tatlong kaso. Tama ba yan? Sige, ukol sa akusado, idedeklara pong mistrial ang kaso nito. Naganap ang muling paglilitis kay Catherine noong 2022 at marami nang nagbago sa kaso mula 2019. Noong Abril 2022, nagsagawa ang FBI ng isa na namang pag-aresto kay Charlie Adelson, kaugnay ng pagpatay kay Dan Markel. Kinasuhan siya ng first-degree murder, pakikipagsabwatan para sa pagpatay at paghikayat ng pagpatay. Pagkatapos ng balita tungkol sa kanyang pagkakaaresto, nananatili pa rin sa iskedyo ng korte ang muling paglilitis kay Catherine McBanwa. Magaganap ang kanyang retrial ilang linggo matapos maaresto si Charlie Adelson. Pareho pa rin ang teorya ng estado gaya ng sa unang paglilitis niya. Si Catherine McBanwa daw ang naging tagapamagitan ng hitman at pamilya Adelson. Iyan ba ang nakuha mo mula sa Adelson Institute? At iyon ay bilang tugon sa iyong subpoena para sa lahat ng dokumento tungkol sa pag-eempleyo kay Catherine McManus. Ano ang laman ng exhibit? Kasi siya ay binibigyan ng mga paycheck na ito ng paunti-unti, mga bawat 2 linggo. Merong paycheck o tseke na isinulat mula sa Adelson Institute para kay Catherine McBeath. At kailan nagsimula ang bayad? Kailan nagsimula ang mga checking ito? Noon Setyembre. Setyembre ng along taon. 2 libel lobbying, 4. Mga 2 buwan matapos ang pagpatay. At gaano katagal silang nagpatuloy? Hanggang sa katapusan ng Marso, 2016. Hanggang sa magkaroon ng mga pag-aresto sa kasong ito. Halos ganun ang Sig, may nakuha ka bang ebidensya sa investigasyon mo na si Binibining McBanwa ay pisikal na pumunta sa Adelson Institute para magtrabaho? Walang palatandaan ng ganun. Ilang tao gaya ni Luis Rivera ang tumistigo. Sino ang nagbayad sa iyo para sumali sa pagpatay kay Dan Markel? Natakot ako sa kanila. Sino nagbigay sa kanya ng pera? Ang kanyang asawa ang nagbayad. Ikaw? Nakilala mo ba talaga si Dan Markel? Hindi talaga. Hindi mo pa siya nakita kahit kailan sa buong buhay mo? Hindi talaga kahit kailan. Nakapunta ka na ba sa Tallahassee bago ka pumunta rito para sa kasong ito? Hindi po, ma'am. Mayroon ka bang sama ng loob kay Stan Markel? Wala po talaga. Ibig sabihin, pera lang ang motibo mo sa pagpatay na ito. Opo, ma'am. Sino ang unang lumapit sa iyo para isali ka sa pagpatay na ito? Mari. Sacramento Garcia? Opo, ma'am. Sino ang nag-ayos ng kasunduang ito ng sabuatan para pumatay? Ayon sa pagkakaintindi ko, alam kong kasali si Katie para siya na hipnotismo at nasa gitna ng lahat. Sinabi niya sa kanya na pumunta para gawin ang isang trabaho at dumating nga siya at pinatay ako. May ideya ka ba kung bakit ka pupunta sa Tallahassee para patayin ang lalaking ito? Hindi ng mga sandaling yun. Muling nagpatotoo si Wendy Adelson sa muling paglilitis, may immunity deal tulad ng dati.
Binanggit pa ng kapatid mo na kukuha ng hitman para patayin ang dati mong asawa? Hindi niya kailanman nabanggit ang pag-hire ng hitman. Nagbiro lang siya ng isang masamang biro na hindi maganda, kung saan sinabi niyang pinilhan niya ako ng TV noong naghiwalay ako at sinabi niyang regalo yon. At nagbiro siya ng hindi magandang biro na mas mura yon kaysa mag-hire ng hitman. At iyon ba... Sorry, naputo kita. Ayos lang yan. Ano pa ang sasabihin mo sana? Sa tingin ko, iyon na yon. Sige, yun bang biro na yon ay sinabi ng kapatid mong lalaki, minsan lang o higit pa sa isang beses? May ugali siyang ulitin ang sarili niya, kaya lahat ng sinasabi niya, inuulit niya ng maraming beses. Alam mo ba kung ilang beses niya yon sinabi? Wala akong ideya, pero siguradong 2 beses man lang. At ang pagkakaunawa mo, hindi talaga siya gumawa ng anumang hakbang para umupa ng hitman, tama ba? Gaya ng una, tumestigo si Catherine para sa sarili at itinangging may kinalaman siya sa pagpatay kay Dan Markel. Ayon sa'yo, wala kang kinalaman sa pagpatay na ito. Tama? Ma'am. At sinabi mo na parang si Charlie Adelson ay halata naman. Ma'am. At halata rin naman ang ama ng mga anak mo, di ba? At ikaw ang naiipit sa gitna nito. Opo, ma'am. Sige, kung kumukuha ka ng pera kay Charlie Adelson nang walang malinaw na dahilan, mukhang kahina-hinala yon. Parang binabayaran o pinapasaya kanya kapalit ng parte mo sa pagpatay. Tama ba? Hindi po, ma'am. Ngayon, Sinasabi ng Estado na magiging kakaiba kung si Garcia at Charlie ay mag-uusap. Sa pagkakaalam mo, tama? opo, ma'am. Sige, hindi ba mas kakaiba kung si Charles Adelson ay hihilingin sa kanyang girlfriend na pakiusapan ng ama ng anak niya na galit sa kanya na pumatay para sa kanya? Sobrang kakaiba naman nun. Magkakaroon kaya ng sapat na reasonable doubt ang hurado para sa isa pang mistrial? Kami, mga hurado, ay nagpasya para sa unang bilang. A. Ang akusado ay nagkasala ng first-degree murder. Nagdesisyon na kami, mga hurado, para sa ikalawang bilang. A. Ang akusado ay nagkasala ng sabuatan upang gawin ang first-degree murder. Nagpasya ang mga hurado para sa ikatlong bilang. A. Ang akusado ay nagkasala ng paghihikayat upang gawin ang first-degree murder. Si Catherine ay hahatulan sa Hulyo 29, 2022. Kahit hindi inakusahan si Catherine McBanwell na bumaril, pareho pa rin ang hatol sa kanya gaya ng hitman. At siya ay residente ng Florida. Catherine Van Vanmore, 2016 CF, 3,036 at 2018 CF, 447. Darito si Mesmo Bangkay sa loob ng korte kasama ang kanyang abogado sa unang bilang na siyang kaso ng first-degree murder. Napatunayan kang nagkasala ng isang kurado. Ikaw ay formal na huhusgahan bilang nagkasala at ikaw ay hahatulan ng habang buhay na pagkakakulong na walang karapatang mag-apply para sa probation o parole. Sa ikarawang bilang na isang sabuatan upang pumatay na patunayan kang nagkasala ng kurado. Ikaw ay husgahan bilang nagkasala at ikaw ay hahatulan ng sunod na sentensya na 30 taon sa Department of Corrections. Sa ikatlong bilang, ang pagkikayat na pumatay na patunayan kang nagkasala ng isang burado sa bilang na iyon. Ikaw ay hinatulan ng kasala at ikaw ay hahatulan ng sunod na sentensya na 30 taon sa Department of Directions. Mayroon kang kredito para sa panahong nakulong na ng 2,119 na araw. Ang bayarin mo sa korte ay $2,625 at $100 para sa gastos ng prosekusyon na sisingilin ng civil judge. May 30 araw kang magsampa ng Notice of Appeal. Hindi ito ang huling beses na lumitaw si Catherine McBanwell sa korte ng Leon County. Oktubre 2023, bumalik siya para tumistigo laban kay Charlie Adelson sa paglilitis sa pagpatay. Naka-uniforme ka ng bilanggo? Nakakulong ka ba ngayon? Oo. Ma'am. Bakit ka nakakulong? Sa pagpatay. Nagsisilbi ka ba ng sentensya dahil sa pagpatay? Oo. Ma'am. Nahusgahan ka ba ng pagkakapatay? Opo, ma'am. Iyon ba ang pagpatay kay Dan Markel? Opo, ma'am. Sa paglilitis kay Charlie, ibang kwento ang sinalaysay ni Catherine kumpara nung ipinagtanggol niya ang sarili niya sa 2 paglilitis. Ano ang depensa mo nung nilitis ka? Na wala akong kinalaman doon. Sige, na tama ang nakuha natin tungkol kay Charlie Adelson at tama rin tayo tungkol sa mga pumatay, pero hindi ikaw ang tagapamagitan. Opo, ma'am. Totoo ba yon? Hindi po, ma'am. Hindi po totoo. Ikaw ba ang tagapamagitan?
Opo, ma'am. Ako po. Hindi ba't nagpatotoo ka rin sa paglilitis kung saan nahatulan si Sigfredo Garcia sa pagpatay? Opo, ma'am. Ako po. At ano ang kanyang depensa? Na wala siyang kinalaman doon. Tama ang info natin kay Charlie Adelson at sa mga pumatay, pero wala siyang kinalaman. Oo, ma'am. Protektahan ang mata laban sa pagdurugo. Miss Calvin, siguraduhin mong may mga tanong ka. At totoo ba ang depensang iyon? Hindi po totoo yun, ma'am. Ibig sabihin, kasali si Sigfredo Garcia. Opo, ma'am. Kasali po siya. Bakit ngayon mo lang sinabi ang totoo? Naniniwala akong dapat lumabas na ang katotohanan para kahit paano ay mapanatag ang pamilya. Bakit hindi kailangang lumabas ang katotohanan noon pang mga nakaraang taon? Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Tinatangka mo makalusot? Opo, ma'am. Sa tingin mo ba mananalo ka sa kaso gamit ang depensang yan? Akala ko. May nangako ba sa'yo ng kahit ano? May nangako ba sa'yo ng kapalit para sa testimonya mo dito ngayon? Wala po, ma'am. Hindi ba't inalok ka ng immunity kapalit ng pakikipagtulungan mo sa kasong ito? Opo, ma'am. Inalok po ako. Hindi mo ba tinanggap ang alok namin? Hindi po, ma'am. Hindi ko tinanggap. Dahil akala mo, tuluyan ka ng makakalaya. Ma'am. Ngayon, habang buhay na ang sentensya mo. Opo ma'am, ako nga po. Itinanggi ni Charlie Adelson ang kaugnayan niya sa pagpatay sa dating bayaw. Ngayon, naalala mo ba na nagbiro ka? Na mas mura pang bilhan siya ng TV kaysa mag-hire ng hitman. Mga ganong salita. Yun lang ang sasabi ko. Sige, sabihin mo yung biro. Kasi nung binigyan ko siya ng TV sa diborsyo, ang tanga ko. Ito na siguro ang pinakatanga ko na sabi. Sabi ko, balak ko sanang kumuha ng hitman para sa'yo, pero mas mura ang TV, kaya yun na lang binili ko. Sinabi ko yun bilang biro lang at katangahan yun, pero madalas ko rin gawin yun. Sinabi mo rin ba yung biro na yon sa iba? Ginawa mo ba yung biro na yon ng maraming beses noong 2013 at 2014? Ginawa ko yung biro na yon nung may mga problema siya, nung nakikipaglaban siya at malungkot siya. Inulit-ulit to yung biro. At ang ngayon, Nasabi mo na ba yung biro na yan kay Catherine McBeath? nasabi ko na. Inawin ko lang, sinubukan mo bang maghanap ng hitman para umupa? Hindi, kailangan na hindi. Hindi pinaniwalaan ng hurado ng Leon County ang depensa. Sa hukuman ng Second Judicial Circuit sa at para sa Leon County, Florida, ang estado ng Florida, laban kay Charles Adelson, kaso bilang 2016, CF 336 bihadol. Bilang isa, kami ang hurado ay nagpas siya na para sa bilang isa ng sakdal, unang antas ng pagpatay. Ang akusado ay guilty sa unang antas ng pagpatay. Nahuli si Charlie Adelson sa lahat ng kaso. Pagkatapos niyang makulong, may isa pang nakakagulat na aresto. Inaresto si Donna Adelson, ang kanyang ina, noong Nobyembre 2023 habang tinatangkang tumakas papuntang Vietnam. Ayokong ibigay sa'yo. Bakit mahalaga yon? Bakit mo gusto makipaglaban? Ilagay mo ang kamay mo sa likod na parang nagdadasal. Hayaan mo, tulungan muna kita para makita namin. Si Donna Adelson ay inaresto sa first-degree murder, sabuatan at panunuhol na ngunit hindi umamin. Noong Disyembre 2020, hinatulan ng habambuhay na kulong si Charlie Adelson. Si Donna Adelson ay lilitisin pa lang sa Agosto 2025, mahigit 11 taon mula nang mapatay si Dan Markel. Gaya ng kaso ni Charlie Adelson, nagtestigo rin si Catherine McBainwa laban kay Donna Adelson. Bakit mayan kami ibang kwento? Sa tingin ko, kailangang lumabas ang katotohanan at kailangang mahuli ang mga taong responsable. Hindi tumestigo si Donna para ipagtanggol ang sarili niya. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, itinatanggi niya ang anumang kaugnayan sa pagpatay sa dati niyang manugang. Ang kanyang kapalaran ay nakasalalay sa mga kamay ng hurado at ang kanilang desisyon ay nagdulot ng luha sa kanyang mga mata. Narito ang hatol ng hurado ukol sa unang bilang ng sakdal na first-degree murder. Napatunayang nagkasala ang akusado ng first-degree murder. Janang Adelson, kontrolin mo ang sarili mo.
Si Donna Adelson ba ang huling bahagi ng madilim na sabwatan? Sa oras ng pagre-record na ito, wala pang ibang miyembro ng pamilya Adelson ang naaresto o kinasuhan kaugnay ng pagpatay kay Dan Markel. Noong Hunyo 2025, pinalaya si Luis Rivera mula sa kustudiya ng federal pero pagsisilbihan ang nalalabing niyang sentensya sa isang bilangguan ng estado sa Florida. Based sa online records ng Florida Department of Corrections, si Sigfredo Garcia ay nagsisilbi ng habambuhay na sentensya sa Liberty Correctional Institution, Bristol, Florida. Si Charlie Adelson ay habambuhay na nakakulong sa South Dakota, habang ang nanay niyang si Donna Adelson ay mananatili sa Homestead Correctional Institution habang buhay. Si Catherine McBanwa ay nagsisilbi ng habambuhay na sentensya sa Lowell Correctional Institution sa Ocala, Florida. Salamat sa pagsama sa episode na ito. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit dito sa susunod na linggo para sa isa na namang kwento tungkol sa isa pang babaeng kriminal.